Ang ating message ay nasa Daniel chapter 3, verse 26 at 27. At babasahin ko po sa inyo sa English. Ito po ay sa Easy English Bible. Ayan. So ganito po ang ating mababasa. Daniel chapter 3, verse 26 at 27. King Nebuchadnezzar went near to the door of the oven, where the very hot fire was. He shouted aloud to the men inside, Shadrach, Meshach, and Abednego, I see that you are servants of the powerful God who rules over everything. Now come out here. So Shadrach, Meshach, and Abednego came out of the fire. Then the king's officers, his wise men, and the government rulers and leaders came near to the three men. They saw that the fire had not hurt Shadrach, Meshach, or Abednego. The fire had not even burned their hair or their clothes. They did not even have any smell from the fire. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Maaari na po tayo makaupo, mga kapatid. Purihin ang Panginoon. Salamat sa ating music team. Muli, magandang umaga po sa bawat isa. Ganon din sa ating mga kapatid sa online. Steady lang po kayo dyan. Purihin ang ating Panginoon. So ngayong umaga, ang message ko po ay may pambagat na God will take care of us. Sino po ang naniniwala na ang Diyos ang laging mag-iingat sa atin? Amen. So yan po ang ating message. God will take care of us. Ayan. Kung may mga tao na hindi ka na iniintindi, hindi ka na tinutulungan, huwag kang malungkot. Merong Diyos, meron tayong Ama sa Langit na handang kumalinga sa ating lahat. Amen? So, ayon po dito sa kwento na ating binasa, si Shadrach, Meshach at Abednego ay ipinatapon ni Haring Nebuchadnezzar sa naglalagablab na pugon. Hurno, kung tawagin po yan. Ito po ay bilang parusa sa kanilang tatlo dahil sila po ay lumabag sa hari. Subalit si Haring Nebuchadnezzar ay laking gulat sapagkat yung tatlong lalaki o kabataan na ipinatapon niya doon sa tinatawag na naglalagablab na pugon ay hindi namamatay, hindi nasusunog. Kaya siya po ay nagtaka. So dahil dito mga kapatid, siya po ay napasigaw at inutusan niya yung tatlo, si Shadrach, si Meshach at Abednego, na lumabas sa pugon. Lumabas na sila doon. At tinawag ni Nebuchadnezzar na itong tatlo ay lingkod ng kataas-taasang Diyos. Amen? So sa pangyayaring iyon, nung lumabas yung tatlo sa hurno, yung pong mga mayor, gobernador, mga komisyoner, mga matataas na opisyal ni Haring Nebuchadnezzar, lumapit sa tatlo at laking gulat nila sapagkat wala man lang silang nakitang bakas na yung tatlo ay nasunog at hindi sila nangamoy usok. Yung buhok nila hindi nangamoy usok, yung damit nila nihibla ng sinulid sa damit nila, walang nasunog. Amen? Bakit po? Kasi iningatan sila ng Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Ngayon mga kapatid, maaring ang naging karanasan nila Shadrach, Meshach at Abednego ay katulad din ng ilan sa atin ngayon na dumadaan dahil sa mga problema, dahil sa mga suliranin na pakiramdam mo na tila ikaw ay nasa loob ng isang naglalagablab
na hurno na sa tingin mo ay parang hindi ka na makakalabas doon. Na parang hindi ka na makakatakas doon dahil sa iniisip mo parang wala ng pag-asa. Subalit, tandaan natin mga kapatid, meron po tayong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Meron po tayong Diyos na kayang magsalba, kayang tumulong, kayang mag-ingat sa lahat ng sasampalataya, susunod at magtitiwala sa ating Diyos. Amen? Katulad ng ginawa ng Diyos kina Shadrach, Meshach, at Abednego. Kaya ang tanong mga kapatid, paano nangyari na sina Shadrach, Meshach at Abednego ay hindi nasunog doon sa loob ng tinatawag na hurno? So, balikan po natin ang kwento ng tatlong lingkod ng Diyos na ito. Ang buong kwento na ito ay mababasa po natin sa Book of Daniel, chapter 3, verse 1 hanggang 30. Nandoon po yung buong istorya niyan. Pero hindi ko na po babasahin kasi mahaba. So, ikikwento ko na lang sa inyo ng maiksi, ng buod. Amen? Ganito po kasi ang nangyari dyan, mga kapatid. Si Haring Nebukadnezar po, nagpagawa po siya ng kanyang isang malaking rebulto. Malaking estatwa. At ito po ay ipinatayo niya sa Babylonia. Nung ito po ay nakatayo na, lahat po ng mga taong nasasakupan niya sa kanyang kaharian ay kanya pong ipinatawag. Kasama po ang lahat ng mga opisyal. Kasi po, magkakaroon ng dedication doon sa rebultong pinagawa niya. So, nang naroon na po ang lahat ng tao, tumayo po yung tagabasa, at sa oras na yon ay ipinarinig ng tagabasa yung tinatawag na presidential decree nila, yung decree o yung batas na kailangang sundin regarding doon sa ipinatayong rebulto ni Haring Nebukadnezar. Sabi po nung tagapagsalita, sa oras na marinig ang tambuli at iba pang mga instrumento, ang lahat ay dapat ng lumuhod. Ang lahat ay dapat ng sumamba sa rebultong yon. At sinasabi, kapag hindi lumuhod at sumamba sa rebultong yon, parurusahan, ihahagis sa naglalagablab na pugon. So mabigat po yung parusa. Kaya yun po yung purpose nung tinatawag na dedication. Sabihin sa mga tao na sambahin yung rebultong yon at ang hindi sasamba ron, ihahagis sa naglalagablab na pugon. Kaya bilang umpisa sa pagpapatupad ng utos na ito, pinatunog po ang mga instrumento, hudyat na lahat ay dapat nang lumuhod at sumamba doon sa rebulto ni Haring Nebukadnezar. Lahat ay lumuhod, lahat ay sumamba maliban sa tatlo. Si Shadrach, si Meshach at Abednego ay hindi po sila lumuhod. Hindi rin po sila sumamba. So dahil dito, yung pong nautusan ng hari na magmatsyag kung sino yung hindi susunod, ay nakita sila at sila po'y isinumbong. Sinumbong po sila. At pagkatapos, yung tatlo ipinatawag, inimbestigahan, at napatunayan na nagkasala nga sila. So yun po yung nangyari, mga kapatid. Pero, binigyan po sila ng pagkakataon ni Haring Nebukadnezar na lumuhod, na sumamba doon sa rebulto, kundi tutuluyan silang ihulog doon sa naglalagablab na hurno. Subalit ang sabi ng tatlo, mahal na hari, gawin nyo na kung ano yung gusto nyong gawin sa amin, basta ang alam namin, ililigtas kami ng Diyos dyan sa hurno na yan.
At kung hindi man kami iligtas ng Diyos dyan, ayaw naming sumamba dyan. Hindi kami sasamba dyan. So dahil dito mga kapatid, yung pong hari, siyempre hari ka, parang sinuway ka, so namula siya sa galit, kaya ang ginawa po ng hari, yung hurno, pinainit niya ng 7 beses. So sobrang init na po nun. At pagkatapos, saka itinapon dun yung 3. Amen. Kaya lang, nung yung 3 ay naitapon na dun sa loob ng hurno, napansin po ni Haring Nebukadnezar, bakit merong 4 na tao sa loob ng hurno? Kaya tinanong niya yung kanyang tauhan. Sabi niya, hindi ba 3 lang ang ipinahagis ko sa inyo? Bakit ang nakikita ko 4 at yung isa para tila anak ng Diyos yun? Amen. So dahil dito mga kapatid, dahil sa nakikita ni Haring Nebukadnezar na hindi na talaga nasusunog yung 3, ay inutusan niya ng lumabas. At dahil doon, yung lahat ng mga naroon na nakasaksi ay manghang-mangha sila sapagkat nakita nila yung 3 ay wala man lang kagalos-galos, wala man lang kasunog-sunog, at sila ay buhay na buhay. Palakpakan natin ang Panginoon. So dahil doon, sa nangyaring yon, yung 3 kabataan, si Shadrach, Meshach at Abednego, sabi po sa buong kwento, tinaas pa po sila sa pwesto. Palakpakan natin ang Panginoon. No? Na-promote pa sila. Amen? Ngayon, pag-usapan natin ito, no? Sa kwentong ito, tingnan natin kung ano ang lesson o aral na mapupulot natin dito. Number 1 na question, why did King Nebuchadnezzar throw Shadrach, Meshach, and Abednego into the burning furnace? Bakit ipinahagis ni Haring Nebuchadnezzar sina Shadrach, Meshach, at Abednego sa naglalagablab na pugon? Ano ba ang kanilang kasalanan? Actually, wala silang kasalanan. Pero meron akong nakitang 2 dahilan na hindi naman talaga dahilan na dapat sila'y parusahan. Pero ito ang unang reason. Number 1, because they had colleagues who were looking for something bad to accuse them, so they were reported to the king. Meron po kasi silang mga kasamahan na mga opisyal din na galit sa kanila. At gusto silang paratangan ng masama. Amen. Gusto silang hanapan at butasan ng mali. At yung pagkakataon na yon, yun yung kinuha ng mga kasama nilang inggit sa kanila, galit sa kanila, kaya isinumbong sila. Amen. So makikita po natin yan sa Daniel chapter 3, sa verse 9 hanggang 13. Dito po sa Easy English Bible, ang sabi dito, they said to the king, King, live forever. You made a rule. You said that everyone must listen for sound of the special music. When they hear it, they must bend down and they must worship the gold statues. You said that you would punish everyone who does not obey you. You said you would throw them into the middle of a very hot fire. Verse 12, but there are some Jewish, Hudyo kasi yung 3. But there are some Jewish men who do not obey you. They are Shadrach, Meshach, and Abednego. You gave them authority to take care of everything in Babylon region.
those men do not respect your authority. They do not give honor to your gods. They do not worship your gold statue. When King Nebuchadnezzar heard this, he was very angry. Yun ang sabi po doon. He told his servants to bring Shadrach, Meshach, and Abednego to him, so they brought those men to stand in front of the king. So dito po kasi sa kwento, mga kapatid, isinumbong ng mga tauhan ng hari ang ginawang hindi pagsamba sa rebulto nila Shadrach, Meshach, at Abednego. Ginawa ito ng mga nagsumbong sa kanila dahil ang tatlong ito, mga kapatid, unang-una mga Hudyo sila. Yung mga kasama nila, galit sa kanila. Pangalawa, maaring sobra silang kinainggitan kasi itong tatlo magagaling, matatalino, mahuhusay. Kaya nga sila nilagay ni Haring Nebuchadnezzar sa Babylon. At maaring isa yon sa dahilan kung bakit pinag-iinitan tong tatlo. Amen. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. At maaring kaya sila pinag-iinitan ng mga kasamahan nila ay dahil nasasapawan nila ito, kinaiinggitan sila, at itong tatlo, sila yung nilagay sa mataas na posisyon sa Babylonia. So ano po ang unang-unang message lesson na makikita natin dito, mga kapatid? No? Alam nyo kasi, meron po kasing mga tao na kapag nakainggitan ka, kahit mabait ka, ayaw ka. Tama ba? Sino po sa inyo ang nakaranas na kainggitan kayo? Di ba? Pag ikaw ay kinaiinggitan na, kahit anong buti ang gawin mo, masama pa rin ang tingin sa'yo. Kahit anong ganda ang gawin mo, gagawang ka ng istorya, sisiraan ka, para maging masama ka sa ibang tao, at pilit kang ibabagsak. Amen. May mga taong ganyan. Meron kasing mga tao na ayaw kanilang nakikitang umaangat. Di po ba? Kaya kung ano-ano ang paninira o mga salitang ibabato sa iyo. Pero, mga kapatid, kung wala ka naman talagang ginagawang masama at pilit kang pinararatangan ng masama, nasa atin pa rin naman nakapanig ang Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Siraan ka nila ng siraan. Kung hindi ka naman talaga gumagawa ng masama, iaangat ka pa rin ng Panginoon. Sabi ng Romans chapter 8, sa verse 31, sa Common English Bible, sabi rito, so what are we going to say about these things? If God is for us, who is against us? Amen. Kung ang Diyos ang ating kakampi, kung ang Diyos ang ating kasama, sabi ni Paul, sino ang makakalaban sa atin? Sino ang makakatalo sa atin? Wala. Sabi nyo nga, wala. Bakit? Dahil ang Diyos ang ating kasama at kakampi. Palakpakan natin ang Panginoon. Pangalawa na dahilan kung bakit sina Shadrach, Meshach at Abednego ay inihagis sa naglalagablab na pugon. Number 2, because he was not obeyed his wrong order. Hindi kasi nila sinunod yung utos. Bakit hindi nila sinunod? Kasi nga, yung utos mali. Amen. Hindi nila maatim na sundin ang isang utos kahit galing pa sa taas yan dahil alam nila yung utos na yon, laban ng Diyos doon sa utos na yon. Amen? Daniel chapter 3 verse 4 hanggang 6. Sa Common English Bible, ito mababasa natin.
The herald proclaim loudly, peoples, nations, and languages, this is what you must do. When you hear the sound of the horn, pipe, cithar, lyre, harp, flute, and every kind of instrument, you must bow down and worship the gold statue that King Nebuchadnezzar has set up. Anyone who will not bow down and worship will be immediately thrown into a furnace of flaming fire. Yun ang sabi po doon. So dito sa kwento, malinaw ang sinasabi ng tagapagbalita na ang hindi sasamba sa ribulto ni Haring Nebuchadnezzar, anong gagawin? Itatapon sa naglalagablab na hurno, naglalagablab na pagon. Subalit ang batas na ito ay sinuway ng tatlo dahil alam nila na labag sa Diyos ang utos na to. Amen? Ang sumamba at lumuhod sa hindi totoong Diyos. Amen? So ano po ang makikita nating mensahe nito sa atin? Sabi nga, bakit tayo susunod sa isang utos kung alam natin ang utos na ito ay labag sa batas? Amen? Labag sa kalooban ng Panginoon. Bakit natin susundin ang utos na ito kung magdadala ito sa atin sa kapahamakan? Amen? Kung magdudulot ito ng pinsala sa ibang tao. Ito, sa totoo lang, nakikita natin ang katotohanan. Minsan, dahil sa isang tao ay nasa kanyang kapangyarihan, siya'y nasa kapangyarihan, siya'y nasa mataas na posisyon, minsan, ginagamit niya na paraan nito upang gamitin ng ibang tao na maisagawa yung kanyang mga masasamang balak. Amen? Yung kanyang mga masasamang gusto. At isang malaking dahilan kung bakit minsan kahit alam ng tao na mali at labag sa batas ay sumusunod siya, ito ay dahil sa pera. Amen? O kaya naman dahil sa suhol. Amen? Purihin ang Panginoon. Glory to God. Pero ano po ang sinasabi ng banal na kasulatan sa James chapter 4, verse 17. Ang sabi po dyan sa Common English Bible, it is a sin when someone knows the right things to do and doesn't do it. Kung alam ng isang tao ang mabuti na dapat niyang gawin, pero hindi naman niya ginawa, anong sabi? Nagkakasala siya. So ayon sa talata, sabi ni Apostol Santiago, kung alam ng isang tao na yung dapat na mabuti ay dapat niyang ginawa, pero hindi niya ito ginawa, ito'y isang kasalanan o siya'y nagkasala. Kaya kung alam mong tama o mabuti na dapat iwasan mo ang isang bagay na masama, pero ginawa mo pa rin, ikaw ay nagkakasala sa Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Ngayon, ang ikalawang bahagi ng ating mensahe, why did God save Shadrach, Meshach, and Abednego from the burning furnace of King Nebuchadnezzar? Bakit iniligtas ng Diyos sina Shadrach, Meshach, at Abednego doon sa naglalagablab na pugon ni Haring Nebuchadnezzar? Number one reason, because they stand that the only God should worship and not anything made by man. Amen po ba? Karapat-dapat lang talaga silang iligtas ng Diyos. Bakit? Dahil sila'y nanindigan.
Sabi nyo nga, nanindigan. Sila po'y nanandigan. Ano ang kanilang pinanindigan? Nanindigan sila, tumayo sila, na tanging Diyos lamang, si Yahweh lamang ang dapat sambahin at hindi ang anumang ginawa ng tao. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Daniel chapter 3 verse 12. Common English Bible ang sabi, "Now there are some Jews once you appointed to administer the province of Babylon, especially Shadrach, Meshach, and Abednego, who have ignored your command. They don't serve your gods, and they don't worship the gold statue you've set up." Tama lang naman na. Suwayin nila yun eh. Amen. Bakit? Kasi alam nilang hindi tama yun. Nanindigan sila sa tama. At ang mga anak ng Diyos, naninindigan yan sa tama. Palakpakan natin ang Panginoon. So dito sa kwento, sina Shadrach, Meshach at Abednego ay hindi lumuhod, hindi sumamba sa ribulto ni Haring Nebuchadnezzar dahil sila ay sumasamba lamang, sila ay lumuluhod lamang sa totoong Diyos. At ito ang Diyos sa langit. Amen? Purihin ang Panginoon. So ano po ang mensahe na makikita natin dyan? Purihin ang Panginoon. Alam niyo po ba, nakakalungkot dahil sa panahon ngayon, may mga tao nang sumasamba kay Satanas. Meron na pong mga church, kung tawagin ay Church of Satan. Hindi lang Diyos ang sinasamba ngayon, pati si Satanas na sinasamba na rin. At meron na ding mga tao na sumasamba na rin sa tao. Sa Biblia, may pinakita po dyan, mababasa kayo, na may mga tao na sumasamba sa araw. Sumasamba sa bituin. Sumasamba sa mga nilalang sa langit. At meron ding mga sumasamba sa hayop. Mga tao na sinasamba ang baka, sinasamba ang kung sino-sino mga hayop. Ano po? At alam naman natin na maraming tao ngayon sumasamba sa ginawa ng kamay ng tao. Subalit ang pagsamba ay dapat lamang sa totoong Diyos. Sinong sumasangayon doon? Magsabi ng malakas na Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Ang pagsamba ay dapat sa tunay at totoong Diyos lamang iaalay. Bakit? Sapagkat siya ang Diyos na lumalang sa lahat ng bagay, siya ang Diyos ng may-ari ng lahat ng bagay dito sa mundo, at siya rin ang Diyos na huhukom sa lahat ng kanyang nilalang. Amen. Acts chapter 17, verse 29, sabi dito sa Good News Translation, "Since we are God's children," sino po mga anak ng Diyos dito? Pakinggan niyo mga anak ng Diyos. "Since we are God's children, we should not suppose that His nature is anything like an image of gold or silver or stone shaped by human art and skill." Amen? So sinasabi dyan sa talata, kung tayo po'y mga anak ng Diyos na, hindi natin dapat iisipin. Hindi natin dapat itutulad ng ating Diyos ay katulad ng gawa sa ginto, gawa sa pilak, gawa sa bato, idagdag na natin gawa sa plastic, gawa sa bakal, at kung ano-ano pa. Amen? John chapter 4, verse 24. Dito pinakilala ng Panginoon ang Diyos kung ano. John 4:24, sa easy to read version, ang sabi diyan,
God is Spirit. Ano daw po ang Diyos? God is Spirit, so the people who worship Him must worship in spirit and in truth. Palakpakan natin ang Panginoon. Ayon sa ating Panginoong Jesucristo, ang Diyos, ang ating Ama na nasa langit ay Espiritu. Kaya nararapat lamang na ang pagsamba natin sa Diyos ay sa Espiritu at sa katotohanan. Matthew chapter 6 verse 9, sabi diyan sa Modern English Version, "Therefore, pray in this manner, Our Father who is in heaven." Sa Tagalog, manalangin kayo ng ganito, Ama namin nasaan ang Ama? Palakpakan natin, nasa langit. Nasa langit. Kaya kung tayo po'y nananalangin, doon tayo tumatawag sa langit. Amen. Dahil ang Diyos natin ay nasa langit at mismo ang Panginoong Jesucristo, itinuro niya kung nasaan ang Ama. Nasa langit. Amen. Purihin ang ating Diyos. Pangalawa na dahilan kung bakit sila Shadrach, Meshach at Abednego ay dapat lang na ingatan at iligtas ng Diyos because they believe that God would not let them perish in the burning furnace. Sila po'y nanalig. Sabihin nyo nga, nanalig. Sila po'y nanalig na hindi sila pababayaan ng Diyos. Sinong naniniwala hindi tayo pababayaan ni Lord? Sila'y nanampalataya na hindi sila pababayaan ng Diyos na mapahamak doon sa naglalagablab na pugon. Amen? Daniel chapter 3, verse 16 hanggang 18. Sa Easy English Bible, itong mababasa natin. Shadrach, Meshach, and Abednego answered the king, King Nebuchadnezzar, we do not need to say anything to show you that we are not guilty. We serve a great God. Amen. So tuloy natin. If you throw us into the very hot fire, He is able to keep us safe. Amen. Yes, sir. He will keep us safe from your power too. But even if He does not save us, we still would not serve your gods. And we will not worship the gold statue that you have built. We want you to understand that very clear, sir. Amen? Yun ang sabi ng tatlo. Amen? So ayon dyan sa kasaysayan, binantaan po ni Haring Nebuchadnezzar, sina Shadrach, Meshach at Abednego, na ihahagis talaga sila sa pugon kung hindi sila luluhod doon sa ribultong pinagawa niya. Pero ang tatlo, hindi natinag, hindi natakot, hindi nangamba. Bagkos ang sinabi ng tatlo, mahal na hari, tandaan nyo to, ililigtas kami ng Panginoon dyan sa pugon na yan. Sure yan, sure. Amen, no? At kung hindi man kami ililigtas ng Diyos sa pugon nyo, hindi pa rin kami luluhod dyan. Hindi pa rin kami sasamba dyan. Amen. Purihin ang Panginoon. So ano po ang makikita nating mensahe nito sa atin ngayon, mga kapatid? Alam naman natin kung gaano kapanganib ang ating panahon ngayon. Tama po ba? Nakikita natin, naglipa ng mga kriminal, naglipa ng mga magnanakaw, mga rapist, mga adik, mga masasamang loob, at kung ano-ano pa. Yan ang nakikita natin ngayon. Sa social media, sa television, ang daming binabalita tungkol sa kaguluhang nangyayari sa iba't ibang panig ng mundo.
kasama na po ang Pilipinas. Hanggang ngayon, gera pa rin sa Ukraine at saka sa Russia. Amen. Purihin ang Panginoon. At marami pong mga nakikita sa CCTV na mga agaw motor, akyat bahay, nango-hold up, at kung ano-ano pa. Kaya sa mga nangyayaring gulo ngayon, ano ang kailangan ng mga anak ng Diyos? Maging matibay sa Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, be strong in the Lord. Kaya dapat tibayan natin ang ating pananampalataya. Nariyan po ang ating Panginoong Jesucristo na may giingat sa atin. Siya ay may pangako, hindi niya tayo pababayaan. Palakpakan ng Panginoon. Isaiah 41 verse 10, sabi sa Christian Standard Bible, do not fear, for I am with you. Do not be afraid, for I am your God. I will strengthen you, I will help you, I will hold on to you with my righteous right hand. Amen. Sa sulat ni Propeta Isaiah, sinasabi niya ang Diyos ay nangakong sasamahan niya tayo, magbibigay siya ng lakas sa atin, tutulungan niya tayo, aalalayan niya tayo, gamit ang kanyang makapangyarihang kamay. Amen? Kaya wala tayong dapat ikabahala at ikatakot. Palakpakan ng Panginoon. At ikatlo, bakit dapat lang na iligtas ng Diyos sina Shadrach, Meshach at Abednego doon sa naglalagablab na pugon? Number 3, because they remain faithful to God, even their lives were perished. Ibig sabihin, nanatili pa rin silang tapat. Sabi nyo nga tapat. Nanatili silang tapat sa Diyos kahit ang kapalit noon, buhay nila. Amen? Kahit kapahamakan ng buhay nila, mas nanatili pa rin silang faithful sa Diyos. Sino po ang nais maging faithful sa Diyos? Amen. Purihin ang Panginoon. Daniel chapter 3, verse 19 hanggang 20. Sabi dito sa easy to read version, then Nebuchadnezzar became very angry with Shadrach, Meshach, and Abednego. He gave an order for the oven to be heated, ilan? 7 times. Yun ang sabi doon. Hotter than it usually was. Yung unang siga pa lang, mainit na eh. Di po ba? Painitin pa ng 7 beses. Then he commanded some of the strongest soldiers in his army to tie up Shadrach, Meshach, and Abednego. He told the soldiers to throw them into the hot furnace. Amen. So dito sa kwento, sobrang nagalit si Haring Nebuchadnezzar sa sinabi ng 3, kaya inutos na painitin ng 7 beses ang hurno bago sila ihagis doon. Pero ang 3 ay hindi man lang dinapuan ng kaba, hindi dinapuan ng takot, at wala silang pakialam kung mamatay na sila sa oras na iyon. Amen. So ano po ang message nito sa atin, mga kapatid? Tandaan natin na ang ating tunay na paglilingkod sa Diyos, normal lang talaga na tayo po'y nakakaranas ng pagsubok. Nakakaranas ng pag-uusig, nakakaranas ng hamon, at maaring sa paglilingkod natin sa Panginoon, pwedeng manganib ang ating buhay. Subalit, hindi natin ito aatrasan. Amen? Hindi natin ito tatakbuhan dahil bahagi na talaga ito ng paglilingkod natin sa Panginoon. Amen? At sa ganitong paraan din naman, nakikita ng Diyos kung hanggang saan ang ating tibay sa Panginoon. Sabi po ni Jesus sa aklat ng John chapter 16, verse 33. Kasi habang nasa mundo tayo, hindi mawawala yung problema eh. Amen? Sino pong walang problema dito? Sana all. Di ba?
Akala ba natin, yung mga mayayaman, walang problema? Meron din yan. Amen? John 16:33 sa Christian Standard Bible sabi, I have told you these things so that in me you may have peace. You will have suffering in this world. Ano ba ang suffering mo ngayon? Anak mong pasaway? Walang pera? Asawa mo nagloloko? Yan ba ang suffering mo ngayon? Anong sabi ni Jesus? Be courageous. I have conquered the world. Palakpakan natin ang Panginoon. So pinagpauna po ng ating Panginoong Jesucristo na dito sa lupa may suffering, may pagsubok, at maaring makaranas tayo niyan. Pero hindi tayo dapat panghinaan ng loob dahil napagwagihan na ng ating Panginoong Jesucristo ang daigdig, ang mundo. At ang lahat ng anak ng Diyos nagwawagi sa tulong ng Panginoong Jesucristo. Pakisabi mo sa katabi mo, tagumpay ka. Ayan. Dapat nakangiti, tagumpay ka. Ayan. Mukha bang tagumpay? O mukhang talunad pa rin? Purihin ng Panginoon. Hallelujah. At panghuling bahagi, what was the result of God's rescue of Shadrach, Meshach, and Abednego? Ano po ang naging resulta? Ano po ang naging bunga sa ginawang pagliligtas ng Diyos kina Shadrach, Meshach, at Abednego? May dalawang ang gandang nangyari. At naniniwala ako na maging sa atin, pararanas ng Panginoon to. Una, King Nebuchadnezzar recognized God. Amen. Nung makita ni Haring Nebuchadnezzar na yung tatlo hindi namatay, hindi nasunog, si Haring Nebuchadnezzar, hindi naman ito naniniwala sa Diyos eh. Kaya nga nagpagawa siya ng rebulto niya kasi tingin niya Diyos niya eh. Amen? Tingnan natin. Daniel chapter 3, verse 28 and 29 sa easy to read version. Ito ang sabi. Then Nebuchadnezzar said, praise the God. Amen. First time na nangyari yun. Sa labi ni Haring Nebuchadnezzar, lumabas yung word na yun. Praise the God of Shadrach, Meshach, and Abednego. Their God has sent His angel and saved His servants from the fire. These three men trusted their God and refused to obey my command. They were willing to die instead of serving or worshiping any other God. So now, I make this law. Yun. Anyone from nation or language groups who says anything against the God of Shadrach, Meshach, and Abednego will be cut into pieces. Gagawing giniling. And their house will be destroyed until it is a pile of dirt and ashes. No other God can save His people like this. Palakpakan natin ang Panginoon. Di ba? Ang galing. So dito sa kwento, sa unang pagkakataon, pinuri ni Haring Nebuchadnezzar ang Diyos dahil nakita niya ang pag-iingat ng Panginoon kina Shadrach, Meshach, at Abednego. At dahil doon, naglabas siya ng isang utos, isang batas na parurusahan ang sino mang magsasalita ng laban sa Diyos ni Shadrach, Meshach, at Abednego. Palakpakan ng Panginoon. So ano ang makikita nating message nito sa atin mga kapatid? Sa ngayon,
marami pa talagang ayaw maniwala, ayaw manampalataya sa ating Panginoong Kristo. At maaring kabilang dyan ang ating kamag-anak, kaibigan, magulang, kapatid, katrabaho, classmates, asawa, jowa. Amen? Maaring nandyan. Subalit, kung makikita sa atin ang kilos ng kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin, na makita sa atin ang ginawang pagbabago sa buhay natin ng Panginoon, nakikita sa atin kung paano ang Diyos naghimala sa buhay natin, nakikita sa atin kung paano ang Diyos nagpala sa atin, may dahilan upang yung mga taong nasa paligid natin, maakay natin sa Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos. Kaya minsan, kaya hindi natin maakay-akay yung ating mga kaibigan, kakilala, kasi hindi nakikita sa atin yung magandang patotoo. Amen? Hindi nakikita sa atin yung kilos at galaw ng kapangyarihan ng Diyos. Pero dito sa tatlo, nung makita ni Haring Nebuchadnezzar na itong tatlo ay sinamahan ng Panginoon, na-convert. Amen? Isipin nyo, hari, ang taas na posisyon, ang tingin niya sa sarili niya, Diyos. Pero sa Diyos, walang imposible. At naniniwala ako, yung mga kapatid, mga kaibigan mo, na hanggang ngayon kinakausap mo, inaanyayahan mo, iniimbita mo, para pumunta, maniwala sa gawain ng Panginoon. Naniniwala ako, maaakay mo yan. Basta ipakita mo lang ang pagiging isang buhay na patotoo sa kanila. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. At panghuli na magandang nangyari sa kanila, ano ang naging bunga? Number 2, King Nebuchadnezzar placed Shadrach, Meshach, and Abednego in high position. Amen? Yun ang pagkakasabi. Bukod sa ang hari ay na-convert sa Diyos dahil sa nakita ng haring ito ang kilos at galaw ng Diyos sa buhay ng tatlo. Ano pang ginawa ng hari? Itong tatlo, inilagay sila sa isang napakataas na posisyon. Sino po ang nais na itaas ni Lord? Palakpakan natin ang Panginoon. Daniel chapter 3, verse 30. Sa New Living Translation, ito ang sabi. Then the king promoted. Ano sabi? Then the king promoted Shadrach, Meshach, and Abednego to even higher position in the province of Babylon. So si Shadrach, si Meshach at Abednego ay itinaas sa mataas na posisyon sa lalawigan ng Babylonia. Kaya malamang yung mga galit sa kanila lalong nabuwisit. Siguro sabi ng tatlo, manigas kayo, mainggit kayo. Manigas kayo sa inggit. Amen. Kasi ini-expect nila sila yung ilalagay. Pero merong Diyos talaga na magtataas kung sino yung dapat niyang itaas. Amen? Purihin ng Panginoon. So ano po ang message nito bilang panghuli? Mga kapatid, kung tayo po ay mananatili lamang na magtitiwala sa Diyos, susunod sa Diyos, magpapatuloy sa Diyos, hahawak sa salita ng Diyos, maniniwala tayo at maniwala ka kapatid, darating ang oras, itataas ka ng Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Kung may mga taong pilit kang hinahatak pababa, meron namang Diyos na itataas ka ng itataas ng todo. Amen. Kaya kahit anong hatak ang gawin ng mga nasa paligid mo, pero hindi sila magwawagi dahil mas makapangyarihan ang gagawin na Diyos na itaas tayo. Amen?
Palakpakan ng Panginoon. Purihin ang ating Diyos na buhay. Kaya mga kapatid, hindi natin tinatawaran ang kakayahan ng tao, pero mas mabuti na yung sa Diyos natin ipinapaubaya ang lahat. Dahil sa Kanya, walang imposible. Palakpakan natin ang Panginoon. Tayo lahat ay tumayo. Praise God. Hallelujah.